Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Kung dili tungod sa mga balita nga atong madunggan, makita og mabasa, dira nato masayod nga milabay na ang bulan sa Ramadan. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ang Ramadan usa ka spiritual nga kamanduan subay sa relihiyong Islam. Ug alang sa mga Muslim nga kasunod niini, panahon kini sa pagpuasa, ingon man pagampo kang Allah subhanahu wa ta'ala ang labing makagagahon. Karong tuiga, giobserbarang Ramadan sugod niadtong Agosto 1 hangtod 30. Apan dili tanan kanato, nasayod ang tinuod nga katuyuan nini. Fasting is the fourth foundation of faith. Fasting is abstaining from eating, drinking, and smoking, and conjugal relations during the hours of fasting. Ito po ay naobserbahan ng mga Muslim during the time of Ramadan, as our obedience to Allah command, because sabi niya, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, so that you may learn self-restraint. We also observe Ramadan to show our gratitude to Allah, grace of sending down His guidance, to thank Allah for making us of those who believe in Al-Quran, to memorize His book, to recite it, to study and understand it, and benefits in its guidance, to develop, control our material desires as Allah planted in our nature, and to control ourselves in front of all things prohibited by Allah, to make us remember the needy who suffer from hunger and deprivation, to seek our engrossment in our desires and increase our care for our spiritual entity, and to increase our share of sincerity, conscience, patience, discipline, as well as many healthful benefits. At ito po ay pinakamaganda ng dumating ang Ramadan upang gamutin ang bawat tao, dahil ang tao ay magkasala. At saka kung masama ang ugali ng isang tao, nandito ang Ramadan upang gamutin niya ang lahat ng hindi kang magandang ginagawa ng isang tao. Kung ikaw ay nagpupuasa, lahat ng masama ay hindi mo gawin. Lahat ng kautusan ng Panginoon ay ginagawa ng isang tao, at lahat ng pinabawal ng Panginoon ay dapat hindi gawin ng isang tao. Yan po ang kung bakit kami ang nagpupuasa po.
itong essence ng Ramadan, the Muslim are required to fast to correct his hair behavior from bad to good and apply the teaching of Ramadan to himself, to his family, to his neighbor, to both Christian, Muslim, and Lumad in his society. If the Muslim applied the essence of Ramadan, we can promote brotherhood, friendship, fellowship among all people, and we can attain peace in our society. And if this will be applied by all Muslim in his community, we can attain peace and order, and we can promote harmonious relationship in our community, because the teaching of Ramadan, that the essence of Ramadan is very, very important. And if you will apply this in our daily life, because Islam is the complete way of life. At saka ito ay hindi gusto ng Panginoon ng lahat ng mga masamang pangyayari. Hindi niya gusto na magawa ka ng masama sa pamilya mo at sa yung sabi niya na you love yourself, you love others as you love yourself. In Islam, we have only two festivities, and that is the Eid al-Fitr and the Eid al-Adha. I mean, Eid al-Fitr is a festivity in relation to the ending of Ramadan. In other words, it is the culmination of Ramadan after a 30-day or 29 days of sacrifice. Then we end the Ramadan by conducting the Salatul Eid al-Fitr, or the so-called congregation prayer for Eid al-Fitr. Eid is an Arabic term which means in English that is feast or festivity, and Fitra is it is derived from the word ang Fitra is, this is a gift giving, or shall we say your practice or your observations of Ramadan will not be accepted if you do not give the Fitra. Kasi parang nasa purgatory ka eh. So once you give the Fitra, which is equivalent to 1 ganta of rice for each equivalent, then your fasting in the holy month of Ramadan is accepted by the Almighty God, Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya 'ala as-salah. As a Muslim and being one of the 5 pillars of Islam, Ramadan is incumbent and it is obliged to every Muslim. And this is not new to us, because in Quran it says, "O believers, observe Saum or Ramadan as it was prescribed to those before you." Hayya 'alal falah. Napakahalaga. Kaya sa Ramadan,
para ang tingin natin sa pagkain at tubig ay mag-increase. Dahil ayaw ng Allah na magsayang tayo. Kasi pag hindi mahalaga sa iyo ang pagkain at saka ng tubig, hindi mo ma-realize na napakahalaga nila, yung pagpapahalaga mo sa kanila ay napakababa. Siya si Ginang Alia Montaño, 60 anyos. Lapas sa 22 katuig na nga may balik sa Islam kauban ng iyang pamilya. Balik Islam ang laing tawag sa mga taong may desisyon nga gidawat ang pagtulunan sa Islam. Pinaagi sa syahada ang unang pilar o haligi sa maong relihiyon. 1989 actually. 1988 kasi si doktor nagpunta ng Dubai. So kami naiwan kami dito. Ngayon, since na yung mga anak ko nag-aaral sa Kongwa, grade 1 and grade 3 ang isa. Meron kaming friend na balik Islam din. Piniram niya ako ng libro na Spectacle of Death. And before that, meron pa siyang binigay sa akin ng mga pamphlets. Tapos, ang nagustuhan ko doon is, para bang once na nabasa mo na natapos mong basahin yung mga pamphlets, magkikrave ka ng more. Para bang nadidevelop yung ano mo na pagnanais mo na makapagbasa pa ng ibang libro. Kasi parang gusto mo na managdagan pa yung knowledge mo. Kasi parang bago yung pagbabasang yon, marami kang natutuklasan na wala sa dating mong religion. So yung finally, pinahiram niya ako ng Spectacle of Death. Yun ang turning point ko. Siya nando doon, nagbabasa siya ng mga libro. Ako naman nandito, nagbabasa din ng mga libro. So one time, pag bakasyon niya, sabi ko, oh, sige, ano ka. Pero hindi ko sinabi sa kanya na nagbabasa ako ng mga libro dito. Tapos, pag bakasyon niya, pagsulat niya pala, sabi niya na, ma, nag-Muslim na ako, nag-shahada na ako. Sabi ko, ano yung shahada? Tapos, in-explain niya sa akin. Pagkatapos nun, sabi ko, okay, walang problema, total. Anyway, isa lang naman ng Diyos natin. Iba-iba lang yung pag-worship. Tapos, pag bakasyon niya, pumunta kami ng Manila. Tapos, sinurprise ko siya. Sabi ko pa, alam mo, matagal na rin ako nagbabasa ng mga libro sa Islam. Tapos sabi ko, kung masaya ka sa religion mo, mas maganda ang pamilya natin kung iisa lang ang religion natin. So, nagsyahada ako sa Islamic Dawah Council of the Philippines sa Escolta. Doon ako nagsyahada. Tapos niyan, pero alam mo, nagsyahada ako, umiiyak ako. Kasi, nasa isip ko, tinalikuran ko si Jesus Christ. Kasi yun ang initial naman na feelings, di ba? But then, eventually, na-realize ko din na hindi ka naman magiging Muslim kung hindi ka nininiwala sa Kanya. Di ba? Pag punta namin ng Dubai noon, kasama yung mga anak ko, nagsyahada na rin yung dalawa kong anak doon. So, lahat kami ngayon Muslim na. Marami ding pagsubok, syempre. Yung pagsubok sa amin, hindi sa kung sa health or whatever, pero sa mga friends namin. Yung iba, lumalayo sa amin, tapos nagbubulungan, ganyan. Tapos para bang ang baho-baho mo na pag nakikita ka lumalayo, para bang nakakita ng mamamatay tao. Kasi yun ang nila sa mga Muslim eh. Masasamang ugali, mamamatay tao, mga kidnapper, mga karnapper, lahat. So, ang ginawa ko, ako lumapit sa kanila. Sinabi ko sa kanila na ang friendship at hindi yan nakikita sa ako pa rin yung dati ninyong kaibigan. Ang iba lang sa akin ay yung pagdadasal, yung pag-worship namin. Kasi yung pag-worship namin ngayon, hindi kagaya sa simbahan o sa moderno ngayon na kumakanta, pumapalakpak. Kami ngayon na Muslim, pag nagdadasal, ginagaya namin yung ways ng pagdadasal ng mga propeta nung araw.